Mga di kapani-paniwalang conspiracy theories na di mo aakalaing totoo pala. Sigurado akong naranasan mo na to, yung may narinig kang kwento na hindi ka panipaniwala na minsan ay natatawa ka na lang dahil sobrang imposible. Ito ang tinatawag ng mga conspiracy theories. Isa sa sikat na conspiracy theories ay ang tungkol sa Area 51. Isang lihim na pasilidad sa Nevada na sinasabing may itinatagong alien at UFO ang gobyerno ng USA. Pero wala pa ring malinaw na ebidensya tungkol dito. Karamihan sa mga conspiracy theories ay gawa-gawang kwento lamang. Pero may ilan na di mo aakalaing totoo pala. Kung ano man ang mga conspiracy theories na ito, tara, pag-usapan natin. Kakaibang mga scientists. Matapos manalo ng US sa World War II, hinuli nila ang mga Nazis na may kinalaman sa giyera. Hindi lang mga sundalo ang naparusahan, kundi pati na rin ang ilang tumulong sa puwersa ni Hitler. Subalit, may ilang naniwala na may pinaburang ilang kalaban ang US. Imbis na parusahan, ay kinuha pa bilang empleyado ng gobyerno. At tama sila. Noong September 1946, opisyal na inaprubahan ni President Truman ang Operation Paperclip, isang sikretong project kung saan tinulungan ng US government ang ilang German at Austrian scientists, engineers at technicians na mag-migrate sa US upang magtrabaho para sa kanila. Noong World War II, ipinamalas ng Germany ang military at industrial advancements na dala ng kanilang mga scientists at dahil dito, naisip ng US na gamitin din ang mga taong ito para sa sariling advancements ng US. Yun nga lang, dahil may connection sa Nazi Party ang mga taong ito, binigyan sila ng bagong identities sa US upang hindi malaman ng mga tao. Isa sa pinakakilalang miyembro ng Operation Paperclip ay si Wernher von Braun, na siyang nagkaroon ng malaking contribution sa US space program. Ang ilan naman sa mga scientists na ito ay nakatulong sa synthetic fuels at medicines ng US. Matapang na inumin. Isa sa mga hilig ng tao tuwing nagre-relax ay uminom ng konting beer o anumang alcoholic drinks. Pero alam mo ba na noong 1920 hanggang 1933, bawal sa US ang pagbenta ng alcoholic drinks. Gayunpaman, hindi ito pumigil sa mga bootleggers na magbenta ng alcohol ng palihim at sa mga tao na bumibili nito. Sa mga sumunod na taon, may mga taong nagkasakit at may iba pa ngang pumanaw dahil sa complications dahil sa alcoholic drinks. Agad na lumitaw ang mga conspiracy theories na nagsabing nilagyan ng laso ng gobyerno ang mga inuming ito upang hindi na bumili ang mga tao. At may konting katotohanan ng ideyang ito. Unang-una, hindi nilaso ng gobyerno ang mga inumin. Subalit, mula noong 1926 hanggang 1933, pinilit ng federal government ang mga manufacturers na gumamit ng mas malakas at matapang na chemicals sa paggawa ng alcohol upang mapigilan ng mga tao na bumili nito. Maliban dyan, pinili din ng gobyerno na lagyan ng sangkap ang alcoholic drinks upang magkaroon nito ng hindi masarap na lasa. Siyempre, kung nahulaan mo na, hindi ito pumigil sa mga tao na bumili ng alcohol at sa huli ay naging sanhilang ito ng maraming sakit at pagkamatay. Sa katunayan, noong 1933, nang matapos na ang prohibition, umabot sa 10,000 na tao ang namatay dahil sa alcohol poisoning. Anong nangyayari sa loob ng gubat? Noong late 1800s at early 1900s, naging usap-usapan ng mga tao sa US ang tungkol umano sa isang kakaibang grupo na taon-taong nagkikita sa loob ng kagubatan upang magsagawa ng mga ritual at mag-worship ng isang malaking kwago. Ayon sa ilan, ang kwago umano ay nagpapatugtog ng mga voice recordings ng isa sa mga miyembro ng grupo na si Walter Cronkite. Parang hindi naman totoo pakinggan, di ba? Parang kwentong gawa-gawa lang na narinig mo na noon. Dun ka nagkakamali. Totoo ang kwento-kwento at nagkikita ang grupo sa Bohemian Grove, isang private na club sa Monterey, California. Ang grupong ito ay binubuo ng ilan sa pinakamayaman at makapangyarihang tao sa mundo. Politicians, business leaders at ilang celebrities. Ayon sa datos, tuwing nagkikita ang grupo, maraming nangyayari sa loob ng Grove na tulad ng leisure activities, theatrical performances at ilan pang ritual. Ito ang rason kung bakit naging usap-usapan ito ng publiko, lalo na noong naglabas ng footage ng conspiracy theorist na si Alex Jones noong 2000, kung saan sinabi niya na ang sinusunog ay isang tunay na tao at parte ito ng ceremony. Marami pang mga iba pang theories tungkol sa grupo at kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng Grove, pero iisa lang ang sigurado.
Totoo ang grupong ito at nagkikita sila taon-taon. Project Sunshine. Maraming tao ang sinisisi ang gobyerno sa mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay. May ilan pa ngang pinaghihinalaan ng gobyerno kahit sa mga bagay na nangyayari sa mga pumanaw na. At ito mismo ang nangyari noong 1950s. Pero sa pagkakataong ito, totoo ang hinala ng ilang tao. Matapos magbagsak ng nuclear bombs ang US sa Hiroshima at Nagasaki, napagdesisyonan nitong pag-aralan ang epekto ng nuclear fallout sa katawan ng tao. Ang mahirap sa proyektong ito ay marami sa mga naapektuhan ay tuluyan ng pumanaw. Kaya naman, binuo ng US ang Project Sunshine. Upang maisagawa ang project, bumuo ang US ng isang malawak na network na naatasang maghanap ng mga bagong namatay na bangkay mula sa nuclear exposure. Kinukuha nila ang ilang parte ng katawan upang i-examine, pero ang masama nito, hindi sila nagpapaalam sa pamilya ng mga bangkay. At ang pinakamalala pa sa lahat, kadalasan sa mga subjects nila ay bagong bangkay ng mga bata dahil kailangan nila ng mga batang mga tissues upang makita ang resulta. Nang nalaman ito ng publiko, marami ang nagalit sa gobyerno ng US. Siyempre, sino ba naman ang hindi? Sakit na dala ng gobyerno. May ilang tao na madalas sinisisi ang gobyerno tuwing may nangyayaring masama sa kanila. Kabilang na kapag nagkasakit sila, nakakatawa siyang pakinggan, pero paano kung sabihin ko sa iyong ilan sa mga taong ito ay tama? Sa 1900s, nag-eksperimento ang maraming bansa upang makahanap ng mga bagong weapons na pwedeng gamitin sa giyera. At syempre, kabilang na ang US dyan. Isa sa naisip nila ay ang paggamit ng bacteria bilang armas, at dito nabuo ang Operation Sea Spray. Upang mas maintindihan ng US Navy kung papaano ipakalat ang isang weaponized bacteria, nag-eksperimento sila. Gamit ang epekto ng fog, nag-release sila ng Serratia marcescens sa labas ng coast ng San Francisco. Sa mga panahong iyon, inakala nila na walang masamang epekto ang Serratia marcescens at ginusto lang nilang pag-aralan kung paano ito kakalat. Doon sila nagkamali. Maraming residente sa kalapit na lugar ang na-expose sa bacterium at agad na nagkasakit. Marami sa kanila ang nagka-pneumonia at urinary tract disease at may ilan pa ngang tuluyang namatay. Kaya naman, noong napag-alaman nito ng mga tao, marami ang nagalit sa ginawang eksperimento ng US military. Sa katunayan, may ilan pa ngang naniniwala na hindi lang ito nagkaroon ng masamang epekto sa mga tao, kundi pati na rin sa microbial ecology ng area. Saan galing ang sakit na ito? Ito ay isa pang halimbawa kung saan ang gobyerno ang isa sa naging sanhi ng pagkakasakit ng mga citizens nito. Ang Tuskegee Syphilis Study ay isa sa pinakamasamang ginawa ng isang gobyerno sa grupo ng mga tao. Noong 1932 hanggang 1972, napag-aralan ng US Public Health Service ang epekto ng hindi nagamot na syphilis sa mga African Americans sa Macon County, Alabama. Kumuha ng 600 participants ang grupo, kung saan 399 sa mga lalaking ito ay may syphilis habang ang 201 naman ay wala bilang control group. Isang problema sa eksperimentong ito ay hindi sinabihan ng mga participants sa totoong experiment at pinaniwala pa nga sila na bibigyan sila ng free medical care na gagamot sa kanilang mga sakit, libreng pagkain at death insurance, pero hindi ito ang nangyari. Subalit ang pinakamalala nito ay siniguro ng mga researchers na hindi magagamot ang mga participants na may syphilis upang magpatuloy ang kanilang experiment kahit na may naimbento ng gamot nito. Dahil sa ginawang ito ng US, 100 participants ang tuluyang namatay mula sa complications na dala ng syphilis na hindi nagamot. Nalaman lang ito ng publiko noong 1972 nang lumitaw ang whistleblower ng operation na si Peter Buxton. Ang trahedyang ito ang dahilan kung bakit naipasa ang National Research Act sa US, kung saan kailangan nang sabihan ang mga participants sa tunay na layunin ng mga researches na sasalihan nila. Mind control. Maraming pelikula ang may bida na psychic, yung taong may kapangyarihang mag-control sa pag-iisip ng iba. Sa katunayan, sa dami ng pelikula na ganito, may ilang naniwala na ipinapalabas ito dahil may plano ang gobyerno na mag-develop ng mind control techniques. Parang nakakatawa pakinggan, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyong totoo ang hinala ng mga taong ito? Noong 1953, sinimula ng CIA ang Project MK Ultra, isang sikretong operation na naglalayong makadevelop ng technique para sa mind control. Ginawa ito ng US upang makatulong sa interrogations laban sa posibleng mga espiya ng Soviet Union sa kasagsagan ng Cold War.
Sa tulong ng mahigit na 80 research institutions, sinubukan nilang gumamit ng matataas na dosage ng psychoactive substances sa mga mental patients, prisoners at ilang CIA employees nang hindi ito nalalaman. Sumubok din sila ng psychological manipulations ng hypnosis at pagmumura sa mga subjects upang maiba ang mga mental states nito. Naging mapang-abuso ang project sa mga subjects nito dahil wala itong kaalam-alam sa ginagawang experiments. Noong 1970s, matapos ang investigasyon ng mga otoridad, dito na nalaman ng marami ang tungkol sa Project MKUltra. Yun nga lang, maraming records at ilan pang ebidensya ang naglaho na parang bula, kaya walang naparusahan sa ginawang project. Conspiracy ni John Wilkes. Noong April 14, 1865, biglang lumitaw si John Wilkes Booth sa presidential box ng Ford's Theater. May ginaganap na performance sa mga oras na iyon at doon mismo nakaupo ang US President na si Abraham Lincoln. Agad na nilabas ni Booth ang kanyang baril. Pinutok ito sa likod ng ulo ng presidente na siyang ikinamatay niya. Naniwala ang publiko na si Booth ay isa lamang racist na tao na nagpadala sa kanyang personal na galit sa presidente at ginawa niya ito ng mag-isa. Pero may ilang naniwala na si Booth ay parte ng isang grupo na binalak patayin ang ilang high-ranking officials sa US. At tama sila. Napag-alaman ng mga otoridad na ang ginawa ni Booth ay parte ng isang malaking plano. Isa sa mga miyembro ng grupo ay si Lewis Powell, na siyang naatasang dispatsahin ang Secretary of State na si William H. Seward. Isang gabi, tagumpay na nakapasok si Powell sa bahay ni Seward matapos itong magpakilala bilang tauhan ng doktor ni Seward. Agad itong umakyat sa hagdanan at tumungo sa kwarto ng kanyang target. Handa itong isagawa ang misyon, dala ang kanyang baril at patalim nang mabisto siya ng anak ni Seward. Nakuha pa rin ni Powell na makapasok sa kwarto at masugatan ang mukha ng Secretary of State, pero hindi niya ito napatay. Ilan pa sa mga kasamahan ni Booth ay sina George Atzerodt na sinubukang i-assassinate si Vice President Andrew Johnson at si Mary Surratt, ang pinakaunang babae na binitay ng US government. Sino ang totoong presidente? Tuwing may asawa ang isang presidente na kilala sa publiko, may mga taong nagbibiro na ang tunay na presidente ay ang asawa dahil siya ang may pinakamalaking impluwensya sa presidente. Nakakatawa na lang pakinggan, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na nangyari ito sa totoong buhay? Si Woodrow Wilson, ang 28th President ng United States na namuno noong 1913 hanggang 1921. Subalit, noong malapit nang matapos ang kanyang termino, bigla siya nagkaroon ng stroke. Sa sobrang lala nito, wala na siyang kakayanang gawin ang kanyang trabaho bilang presidente. Dahil malapit na ring matapos ang kanyang termino, naisip ng high-ranking government employees na wag na itong ipaalam sa publiko upang hindi magkagulo. At sa mga panahong iyon, lingid sa kaalaman ng mga tao, karamihan sa mga executive decisions ay ginagawa ng asawa niya na si Edith Wilson. Sa katunayan, ayon sa ilang historians, sa loob ng isang taon na na-stroke ang presidente, tila si Edith ang naging pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Mga nawawalang Japanese. Noong 1977 hanggang 1983, may mga Japanese citizens na nakatira malapit sa mga baybayin. Ang bigla na lang nawala at hindi na nakita. Mga ordinaryong Hapon lang ang mga ito. Kadalasan ay nasa kanilang 20s, habang may isang 13 years old na mula sa West Coast City ng Niigata. Maraming theories ang naiisip ng publiko. May ilang natakot na baka may serial killer na nagwawala sa bansa o baka naglayas lang ang mga ito. Pero isang theory na nakakuha ng atensyon ng publiko ay baka kinidnap ang mga ito ng North Korea. Sa mga panahong iyon, hindi maganda ang relasyon ng Japan at ng North Korea. Gayunpaman, marami ang hindi naniwala sa teoryang ito dahil masyadong extreme, pero napatunayan itong totoo. Noong September 2002, nagpunta sa North Korea ang Japanese Prime Minister na si Junichiro Koizumi upang ayusin ang relasyon ng dalawang bansa. Dito na inamin ng North Korean Supreme Leader na si Kim Jong-un II na totoo ang hinala noon ng ilang Hapon. Inamin niya na may kinidnap nga silang 13 Japanese nationals. Ayon sa datos, ilan sa mga kinidnap ay inatasang turuan ng North Korean spies tungkol sa culture at language ng Japan, habang may ilan namang kinidnap upang gamitin ang kanilang identities ng mga North Korean spies. Sa October ng taong iyon, pinabalik ng North Korea ang 5 biktima ng pagkidnap sa Japan. Conspiracy theories. Karamihan ay gawa-gawa, pero may ilang totoo.
May alam ka pa bang conspiracy theory na napatunayang totoo? Ano namang conspiracy theory ang naniniwala ka? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell